Mahal ng mga anak, dakilang Diyos, nagpupuri kami at nagpapasalamat sa iyo, mahal ng Panginoon. Hallelujah. Purihin ka, mahal ng Panginoon, o Diyos, sa umagang ito. At nawa, o Diyos, kung paano pinagpala mo, Ama, ang bawat yugto ng gawain mo, o Diyos, sa araw na ito, mahal ng Panginoon, sa pangunat panalangin ng beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida. Dakilang Diyos, pagpalain mo rin po ang iyong mga salita na aming pag-aaralan sa umagang ito. Amang banal sa ganang akin, wala akong magagawa, o Diyos. Gamitin mo lamang akong kasangkapan, mahal na Panginoon, upang iyong ipahayag, o Diyos, ang iyong mga palatuntunan sa bawat Diyos sa amin, Ama. Higit sa lahat, o Diyos, hallelujah, tulungan mo kaming gumanap, mahal na Panginoon, ipamuhay ang iyong mga kalooban, o God. Mahal na Panginoon, linisin mo ang aming mga puso, o Diyos, hallelujah, Lord God. Mahal na Panginoon, mga pagkakamalit, pagkukulang namin, o Diyos, Lord, forgive us. In the name of Jesus, once again, O God, anoint thy word. Make them believe, O Lord God, in Jesus' name. Hallelujah. Hallelujah. Unbelief and doubt, cast out in Jesus' name. Hindrances, cast out in Jesus' name. Isang malakas sa praise the Lord, min mahal. Purihin ang ating mahal na Panginoon. God bless you po. Makakabalik po tayo sa ating mga upuan, mga kapatid. Amen. Mga minamahal, pinakamataas pong pagpupuri, pagluwalhati, pagdakil at pagsamba, Panginoon mahal, nauukol lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. I give the whole honor, respect po sa ating beloved parents in the Lord, min mahal. Hallelujah. Ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida, ating beloved Assistant Pastor Linus Almeida, ang kanilang mga buhay. Mga minamahal ko, na nakita natin ang kanilang pong pagpapagala sa atin. Amen. At ganoon din po, min mahal, sa kanilang mga anointed teaching and preachings, mga kapatid. Tayo lahat ipinagpala ng mahal na Panginoon. Hallelujah. At ako po nagbibigay galang din po pagbati sa the whole Almeida family, mga minamahal, at sa lahat ng aking mga kamanggagawa, mga mangangaral, maging sa lahat ng ating minamahal at giligilo ng mga kapatiran, mga iniibig ng dakilang Diyos, mga minamahal, amen, hallelujah, maging sa ating mga viewers, mga kapatid, purihin ang ating mahal na Panginoon. Mga minamahal, buksan natin ang ating mga Biblia at ihanda rin po natin ang ating mga notebook, mga kapatid, sa ating pong aralin sa umagang ito, mga minamahal. Purihin ang mahal na Panginoon. Revelation chapter 3, verse 14 to 16, mga mahal. And unto the angel of the church of the Laodiceans write, these things said the Amen, the faithful and true witness, the beginning of the creation of God. I know thy works. I know thy works, that thou art neither cold nor hot. I will thou wert cold or hot. So then, because thou art lukewarm, and neither cold nor hot, I will spew thee out of my mouth. Amen. Tagalog po. Dito po sa aklat ng Apokalipsis, Kapitulo 3, versikulo 14 hanggang 16. At sa anghel ng iglesia sa Laodicea, ay isulat mo ang mga bagay na ito, ay sinasabi ng siya nawa, ng saksing tapat at totoo, ng pasimula ng paglalang ng Diyos. Nalalaman ko ang iyong mga gawa, na ikaw ay hindi malamig o mainit man. Ibig ko sana ikaw ay malamig o mainit, kaya sapagkat ikaw ay malahininga at hindi mainit o malamig man, ay isusuka kita sa aking bibig. Amen. Dakilang Diyos po ang magpala sa kanyang mga salita, mga minamahal. Lahat muna po magsabing praise the Lord, mga kapatid. Lukewarm service to God. Ayun, mahal. Maligamgam na paglilingkod sa Diyos, sa mahal na Panginoon. Maligamgam na paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Mga minamahal, pag-usapan natin, mga kapatid, pag-aralan natin, ito pong mainit na paglilingkod sa dakilang Diyos at itong maligamgam na paglilingkod sa mahal na Panginoon. Handa na po ba kayo, mga kapatid? Alam niyo, mga mahal, panalangin po nating lahat na maglingkod tayong lahat na may kainitan, kasigasigan sa ating pinakamamahal na Panginoon. Yaman din lang, mga kapatid, na tayo po'y nagbilang ng mahabang panahon sa paglilingkod. Mga mahal, hindi po tayo mananatiling nandito, mga kapatid, sa haba ng ating paglilingkod kung hindi tayo kumbinsido na nandito ang kaligtasan. Amen. Tayong lahat, mga minamahal, ay kumbinsido na ito po ang daan papuntang langit. Mga mahal, maraming nanaginip na mga kapatiran natin on fasting sila, mga mahal. Hagdan na mahaba hanggang langit, mga minamahal.
At ang ating beloved Honorable Pastor, Will Estrada Almeida ay nandun sa hagdan, mga kapatid. At sabi ng dakilang Diyos sa kanya mga mahal, binigyan siya ng isang libro, mga kapatid, or sulatan, mga mahal. Sabi ng boses, isulat mo diyan ang pangalan na gusto mong umakyat sa langit. Gusto mong ma-rapture, mga mahal. Kaya, mga mahal, sa dulo, mga kapatid ko, nakita nila yung nagliliwanag, mga mahal, na logo ng Jesus Miracle Crusade. Walang alinlangan, mga minamahal, sa atin sapagkat dito tayo binago. Amen po? Dito tayo pinagpala, mga minamahal, tinugon sa ating mga panalangin. Kaya naniniwala po ko na, mga minamahal, kumbinsido tayong lahat na tayo po'y nasa buong katotohanan. Hindi ka magtatagal sa gawaing ito, mga minamahal, kung hindi ka kumbinsido. Amen po ba? Ngayon, mga minamahal, idalangin nating lahat, mga kapatid, na tayo po'y maglingkod, mga minamahal, na may kainitan at kasigasigan sa paglilingkod. Ayaw ng dakilang Diyos natin, mga minamahal, na sa una lang tayo nagiging maningas sa paglilingkod. Amen? Ayaw niya, mga minamahal, sa una lang. At habang nalalapit na pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon, palamig naman ang palamig, mga minamahal, yung pagmamahal natin sa ating dakilang Diyos na buhay. At yung dating kainitan po natin, unti-unting naglalaho yun. Amen ba? Kaya mga minamahal, tayong lahat po ay inaaralan po ng mensaheng ito. Mga kapatid, hindi lamang po kayo, kundi maging kami man, mga minamahal, ay nare-remind, mga kapatid. Amen. Sapagkat napakahalaga, mga minamahal, ng tayo po'y mag-aralan lagi ng salita ng Diyos. May sabi ng Galatians chapter 6 verse 9, let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap, if we faint not. May mahal. Tingnan natin sa Tagalog po ang talatang ito. Sa aklat ng mga taga-Galacia, Kapitulo 6, versikulo 9, at huwag tayong mga pagod sa paggawa ng mabuti, sapagkat sa kapanahunan ay magsipag-ani tayo kung hindi tayo manghihimagod. Amen. Huwag mga pagod sa paggawa ng mabuti, sapagkat kung hindi tayo manghihimagod, mga minamahal, magsisipag-ani tayo, mga kapatid. May pasubali po yon. Gumagawa tayo ng mabuti nung una, mga mahal, pinagpapala tayo ng mahal na Panginoon, mga kapatid. Amen? Yun po'y may reward. May reward, mga mahal. Sabi ng 6:10 ng Hebreo, ang dakilang Diyos natin, ay hindi siya marunong lumimot sa ating mga gawa. Amen po. Pero kapag tumigil tayo, mga mahal, wala na, mga kapatid ko. Babay na rin ang kaligtasan. So, hindi tayo dapat mapagod, hindi tayo dapat tumigil sa paggawa ng mabuti sa gawain ng mahal na Panginoon. Amen? Dahil, mga mahal, hindi kailanman kalilimutan ng ating dakilang Diyos yung mga ginagawa nating paglilingkod sa Kanya. Kahit nung una pa, mga kapatid, nang unang makilala natin siya. At ano man po ang nagawa mong kabutihan, mga mahal, sa Kanyang pangalan, mga kapatid, diyan tayo gagantimpalaan ng ating dakilang Diyos. May reward, mga mahal, na naghihintay sa ating lahat. Say amen. Ayon po sa uri, mga mahal, ng gawa natin sa lupang ito, mga kapatid ko. Doon tayo gagantimpalaan ng mahal na Panginoon, mga mahal. Malalaman po yung Kristiyanong mainit maglingkod sa ating dakilang Diyos, mga kapatid. Paano mo malalaman yung mainit, mga minamahal na Kristiyano sa ating dakilang Diyos? Kapag nakakausap mo yung taong yan, mga mahal, puro kabutihan ng dakilang Diyos sa buhay niya, yung lumalabas sa bibig niya. Every time po, nakausapin mo siya, mga minamahal ko, wala kang makikitang pinapakilala niya yung sarili niya, itinataas niya yung sarili niya, mga minamahal, pawang kadakilaan ng mahal na Panginoon nang lumalabas sa bibig niya. Yan ang Kristiyanong mainit. Amen? Praise the Lord. Wala siyang kapagurang magsalita ng kabutihan ng dakilang Diyos sa buhay niya, mga kapatid ko. At ayaw na ayaw niyang pag-usapan yung mga walang kwentang usapan. Ayaw niyang pag-usapan, mga minamahal ko, yung buhay ng may buhay. Gusto niyang pag-usapan yung kabutihan ng mahal na Panginoon. Yan yung mainit. Amen po ba? Hindi mo maririnig sa kanyang, mga minamahal, yung paninira sa kapwa. Hindi siya nakikialam sa buhay ng iba. Say amen?
Kaya mga minamahal, walang dahilan para hindi tayo magpakainit sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Amen? Praise the Lord, mga minamahal. Bakit po? May katapusan lahat ng bagay. Lahat ng bagay may katapusan. Buhay natin may katapusan. Lahat matatapos. Sabi nga ng Ecclesiastes chapter 12 verse 13, let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God and keep His commandments. For this is the whole duty of man. Dito lang tayo po-focus. Kapag dito ka nakapokus, mga mahal, mainit ka ng Kristiyano niyan. Say amen po. This is the whole duty of man. Ang tungkulin ng tao, mga mahal, sa lupang ito, mga kapatid, dalawa lang. Matakot sa dakilang Diyos at sundin yung kanyang mga utos. Amen po. Iyon, mga kapatid. Kasi mayroon pong dalawang uri ng nakikinig ng salita ng Diyos sa mundo eh. Yung pinapamuhay niya yung Word of God. Living the Word of God. At pangalawa, not living the Word of God. Yung isang tao, mga minamahal, na pinapamuhay niya ang salita ng Diyos, at yung isang tao naman na hindi niya pinapamuhay ang salita ng Diyos. Na kapag ka narinig niyang Word of God, mga minamahal, sa kabila, tenga, ilalabas niya sa kabilang tenga yung kanyang napakinggan. Amen. At dalawang uri ng Kristiyano, mga minamahal, ang nagtatayo ng kanyang pananampalataya, mga kapatid, sa lupang ito. House upon the rock, at house upon the sun. Napag-aaralan natin yan, mga nakaraang meeting natin, mga minamahal ko. Yung nagtayo ng bahay sa batuhan, mga kapatid, pagdating ng mga pagsubok, trials, mga minamahal, mananatiling matibay yon. Yun namang nagtayo ng bahay sa buhanginan, pagdating po ng bagyo, pagsubok, mga minamahal, nawawasak yung bahay na yon, mga kapatid. Yun po kasi yung taong, mga minamahal, maligamgam maglingkod. Yung nakikinig lang siya ng Word of God, pero hindi niya pinapamuhay. Pero yung pinapamuhay ang Word of God, mga minamahal, yung kanyang bahay, yung kanyang faith, yung kanyang pundasyon, mga minamahal, sa kanyang spiritual, matatag, nakatayo sa bato, mga kapatid. Ang walang ibang bato rito, mga minamahal, kundi si Kristo ang mahal na Panginoon. Amen ba? Praise the Lord. So how do we know if a Christian is on fire with God or lukewarm? Paano natin malalaman nga naman, mga minamahal ko? Sinagot ko na kanina yan, mga kapatid ko. Dadagdagan pa po natin. Pero, mga minamahal, ulitin natin yung ating nabasang unang talata kanina, Revelation chapter 3, verse 15 and 16. Hindi tayo dapat lumayo doon, mga minamahal. I know thy works, sabi niya. Verse 15, I know thy works. Ibig sabihin, wala pong nalihim, wala pong nalilingid. Mga minamahal. Amen. Mas may matatanggap pang reward sa dakilang Diyos kapag ginawa mo ng lihim. Kapag hindi natin, mga minamahal ko, pinapamalita, mga kapatid. Amen. Mga minamahal, sapagkat ang mahal na Panginoon, mga kapatid, nalulugod kung siya lamang ating paluluguran. Amen ba? I know thy works, sabi niya. Alam ko yung mga ginawa mo. Alam ko yung mga sakripisyo mo. Alam ko yung kainitan mo sa paglilingkod sa akin. Yan po yung analisasyon, mga inamahal ng talatang ito. I know thy works. That thou art neither cold nor hot. I will thou wert cold or hot. So then, because thou art lukewarm, and neither cold nor hot, I will spew thee out of my mouth. Isusuka kita sa aking bibig kapag ka maligamgam ka, sabi ng mahal na Panginoon. Sabi ng dakilang Diyos, gusto ko malamig ka na lang, malamig ka. Gusto ko mainit ka, mainit ka. Ayaw ng dakilang Diyos maligamgam. Amen? Sabi ng dakilang Diyos, isusuka kita sa aking bibig. On fire with God. On fire Christian, mga mahal, paano natin malalaman? Ang isang Kristiyanong on fire maglingkod sa dakilang Diyos, palagi niyang nasa isip kung ano yung makakaganda sa church. Amen ba? Yun yung on fire with God. Yun yung mainit na Kristiyano, mga minamahal. Nasa isip niya lagi, mga kapatid, na paano mapapaganda ang gawain ng mahal na Panginoon at paano siya magagamit ng dakilang Diyos. Paano niya maluwalhati ang mahal na Panginoon at higit sa lahat, mayroon siyang teachable spirit. Teachable spirit, mga inamahal,
yung Kristiyanong nagpapaturo siya. Handa siyang magpaturo sa kalooban ng mahal na Panginoon. At siya po'y sumusunod. Amen po. Lahat po ng masunurin dito magsabing, Praise the Lord. Salamat sa mahal na Panginoon, kising pang mga anak ng Diyos, mga minamahal. Amen. Praise God. Madaling malaman naman pag maligamgam po ang paglilingkod ng isang Kristiyano. The lukewarm one is obedience to God is gone. Yan po yung maligamgam. Maligamgam ng Kristiyano, mga mahal, yung Kristiyanong dating masunurin, pero bandang huli, mga kapatid, hindi na siya sumusunod sa kalooban ng Diyos. Yan ang maligamgam. Nawala yung kanyang enthusiasm, nawala yung kanyang kasigasigan, nawala po yung kanyang kasabikan sa gawain ng mahal na Panginoon, mga mahal. Nawala po, mga kapatid ko, yung kanyang pagkakaloob, mga kapatid. Nawala yung kanyang pagpapagamit sa mahal na Panginoon. Yan po yung maligamgam. Tandaan po natin yung talata, mga mahal. Ayokong ikay maligamgam, sabi ng dakilang Diyos, isusuka kita sa aking bibig. Amen. Matabang na po siya sa spiritual na bagay. Hindi na mahalaga sa kanya yung spiritual duties, mga mahal. Yan yung mga maligamgam. Kinakatamaran na po niya yung pagpupuri sa mahal na Panginoon, yung pagsamba sa dakilang Diyos, yung pagdalo sa gawain ng mahal na Panginoon. Hindi na rin mahalaga sa kanya yung paghayo, mga minamahal. Yung mga follow-up, mga kapatid, hindi na mahalaga sa kanya yan, mga kapatid. Yan yung maligamgam na Kristiyano. Amen po. Praise the Lord. So mga minamahal, tunghayan natin yung isang halimbawa sa Biblia. Ito po yung magkapatid, mga kapatid ko. Si Martha at si Mary. Marami po tayong matututunan dito, mga minamahal. Luke chapter 10, verse 38 hanggang 42, mga kapatid. Masahin po natin. Ito po sa aklat ng Lucas, Kapitulo 10, talatang 38 hanggang 42. Sa pagyaon nga nila sa kanilang lakad, ay pumasok siya sa isang nayon at isang babaeng nagngangalang Maria ay tinanggap siya sa kaniyang bahay at siya ay may isang kapatid na tinawag na Maria na naupuri naman sa mga paanan ng Panginoon at pinapakinggan ang kaniyang salita. Amen. Ngunit si Marta ay naliligalig na maraming paglilingkod at siya ay lumapit sa kaniya at sinabi, Panginoon, wala bagang anuman sa iyo na pabayaan ako ng aking kapatid na babae na maglingkod na mag-isa? Iutos mo nga sa kaniya na ako'y tulungan niya. Datapwat sumagot ang Panginoon at sinabi sa kaniya, Marta, Marta, naliligalig ka at nababagabag tungkol sa maraming bagay. Datapwat isang bagay ang kinakailangan sapagkat pinili ni Maria ang magaling na bahagi na hindi aalisin sa kaniya. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Lahat magsabing praise the Lord, mga kapatid. Maganda po rito, mga minamahal. Sabi ng 41, datapwat sumagot ang Panginoon at sinabi sa kanya, Marta, Marta, naliligalig ka at nababagabag tungkol sa maraming bagay. Datapwat isang bagay ang kinakailangan sapagkat pinili ni Maria ang magaling na bahagi na hindi aalisin sa kanya. Mahal. Dito na pag-aaralan natin, mga kapatid, sa story ito, mahal, yung comparison, mga kapatid, kay Marta at kay Maria. Magkapatid po ito. Si Marta, mga minamahal, ay makikita natin dito, sabi ro ng ating dakilang Diyos ay, naliligalig ka, Marta. Balisa lagi si Marta. Yun ang ibig sabihin nun. Sabi ng dakilang Diyos, naliligalig ka, Marta. Samantalang si Maria ay binili ang mabuting bagay, magandang bagay. Nakikinig po ba kayo? Balisa siya lagi. Nababahala siya lagi, mga inmahal. Palagi siyang busy, mga kapatid, sa pangangailangan po ng physical body. Wala siyang interest makinig ng Word of God, mga inmahal. Akala ni Marta, mga kapatid, ay mas hihigitan niya si Maria sapagkat pakakainin niya ang mahal na Panginoon sa kanyang physical. Inaasikaso niya, mga inmahal, yung pagkain literal, mga kapatid, nagluluto siya, nag-aasikaso siya.
Mga mahal, siya po'y ang tawag dito sa Tagalog ay aligaga. Mga mahal. Yung siya po ay busy mga kapatid, kung saan siya takbo, parito, mga mahal sa loob ng bahay. Di malaman ang gagawin mga kapatid ko para pakainin lang ang mahal na Panginoon ng pagkaing pampisikal. Pero sabi ng dakilang Diyos mga kapatid, Marta, naliligalig ka. Pinili ni Maria, sabi rito mga minamahal, yung mabuting bagay. Isang bagay ang kinakailangan, sabi ng mahal na Panginoon, isang bagay lang ang kinakailangan. Sa pagpasok ng dakilang Diyos sa bahay ng magkapatid, mga minamahal ko, isang bagay lang ang gustong makita ng dakilang Diyos. Lahat magsabing, praise the Lord mga kapatid. Ayaw man ng mahal na Panginoon, mga minamahal, yung maghahanda ka para sa kanyang physical na katawan, mga kapatid ko. Gusto ng ating dakilang Diyos, ang sabi niya rito, datapot isang bagay ang kinakailangan, sabi niya, sapagkat pinili ni Maria ang magaling na bagay na hindi aalisin sa kanya. Ano yon mga kapatid? Yung pong nakikinig ng salita ng Diyos. Napakainit ni Maria sa ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Amen. Si Marta po, taliwas mga kapatid ko, kay Mary. Yung focus niya, mga minamahal, sa pagdalo niya ni Marta, mga minamahal ko, ay para mag-asikaso po para sa physical. Ang focus naman ni Mary, mga minamahal ko, sa kanyang pagdalo ay makinig ng Word of God. Nakapokus siya sa kalooban ng mahal na Panginoon. Lahat magsabing Amen. Sincero siyang nakikinig ng Word of God, mga minamahal. Kaya makita natin dito si Marta po, lukewarm siya with God. Maligamgam siya. And Mary was on fire with God. Kaya magandang example ito mga minamahal. Ulitin ko mga kapatid yung 42, sabi niya rito, sabi ng ating pinakamamahal na Panginoon, but one thing is needful. Isa lang ang kinakailangan, mga minamahal. Sa pagdating ng mahal na Panginoon sa kanilang bahay, isa lang ang kailangan. Gusto ng mahal na Panginoon lahat, mga mahal ang nasa loob ng bahay, makinig ng taimtim sa Word of God. Amen. Praise the Lord. So, ang tanong mga mahal, nasaan tayo sa dalawang ito? Nasa side ka ba ni Mary? Nasa side ka ba ni Marta, mga mahal? At nakita ko dito mga kapatid habang binabasa ko, mga mahal, si Marta po ay naliligalig sa lahat ng bagay, mga kapatid. Nasa isip siguro ni Marta, mga mahal, kailangan ako ng Diyos. Kailangan ako ng mahal na Panginoon. Dahil kung wala ako, walang maghahanda ng pagkain ng mahal na Panginoon. Nakikinig po kayo? So the Lord needs me. Pero si Maria, may mahal yung kanyang puso, mga kapatid ko, nakikinig ng Word of God, may mahal. Nandun sa paanan ng mahal na Panginoon. Ang ibig sabihin, may mahal ang puso ni Maria ay, O Diyos, kailangan kita. Kailangan ko po ang salita mong mapakinggan ko. Kailangan kong malaman ang kaharian ng Diyos. Amen ba? Sabi ng mahal na Panginoon, pinili ni Maria ang pinaka-the best sa lahat na hindi aalisin sa Kanya. Amen po. Purihin ang ating dakilang Diyos. So si Mary, sinasamantala niya yung opportunity, mahal, yung dakilang pagkakataon na dinalaw sila ng mahal na Panginoon sa bahay nila. Amen? Mga minamahal, yung mga mananampalataya ngayon, mga kapatid, na may init sa ating dakilang Diyos, mga minamahal, alam nyo, mga kapatid, tuwang-tuwa sila kapag sila po'y dinadalaw ng mga mangangaral sa kanilang mga bahay. Praise the Lord! Lalo't kapag nagkakaroon ng Bible study, mahal, sa kanilang mga bahay once a week, mga kapatid, tuwang-tuwa po sila, mahal. Bakit? Sapagkat pagpapalain yung kanilang bahay. Amen! Kaya ganun si Maria. Sinasamantala ni Maria, mahal, wala nang kain-kain, mga kapatid. Walang pagkain kung 5 hours, 6 hours, 7 hours, 8 hours, may mahal, nag-Bible study ang mahal Panginoon sa kanilang bahay, may mahal, wala kay Maria yon. Ang pinaka-importante sa kanya, makinig ng Word of God. Amen po. Sinasamantala niya yung oportunidad, yung dakilang pagkakataon, may mahal. Once lang dumalaw ang dakilang Diyos sa kanilang bahay. Kaya dinalaw sila ng Bible study. Dinalaw sila ng Word of God sa kabahay nila. Amen po. Praise the Lord. Tingnan natin ang Luke chapter 19, verse 41 hanggang 44 po, mga mahal.
sa aklat ng Lucas, Kapitulo 19, versikulo 41 hanggang 44. At nang malapit na siya, nakita niya ang bayan at ito'y kanyang tinangisan na sinasabi, kung sa araw na ito ay nakilala mo sana sa iyong sarili ang mga bagay na nauukol sa iyong kapayapaan, datapwat ngayoy pawang nakatago sa iyong mga mata, sapagkat darating sa iyo ang mga araw na babakuran ka ng kuta ng mga kaaway mo at kukubin ka at gigipitin ka sa magkakabila at ilulugso ka sa lupa at ang mga anak mo na nasa loob mo at sa iyong hindi sila mag-iwan ng bato sa ibabaw ng kapwa bato sapagkat hindi mo nakikilala ang panahon na sa iyo'y pagdalaw. Sapagkat hindi mo nakikilala ang panahon na sa iyo'y pagdalaw, mga kapatid. Jerusalem po yon, mga minamahal. Hindi siya kinilala, mga kapatid ko, kaya tumangis ang mahal na Panginoon. Eh sabi niya, hindi nyo kinilala ang Word of God. Sabi niya rito, mga mahal, kukubkubin kayo ng inyong kaaway. Mga mahal. So every time na mayroon pong gawain tayo, mga mahal, sa dakong ito, dinadala kayo ng dakilang Diyos, dinadala tayo ng mahal na Panginoon dito sa gawain niya para makinig ng kanyang salita. Mga minamahal, alam nyo ba na yan po ay pagdalaw ng dakilang Diyos sa atin? Kapag pinag-usapan natin yung Word of God, mga minamahal, yan po ay pagdalaw ng dakilang Diyos sa atin. Lahat magsabing amen? Pero kung hindi tayo magiging seryoso sa pakikinig, mga minamahal, ano yung nabasa natin, mga kapatid? Sa 42. Sabi ng dakilang Diyos, kung sa araw na ito'y nakilala mo sana sa iyong sarili ng mga bagay na nauukol sa iyong kapayapaan. Amen. Datapwat, sabi niya rito, ngayoy pawang nangatatago sa iyong mga mata. Hindi tinanggap ng Jerusalem ang kanyang salita, mga minamahal. Sabi ng mahal na Panginoon, kung nakikilala mo lang sana Jerusalem, na yung dinadala ko sa iyo, yan ay kapayapaan mo, sabi niya, mga mahal. Nauukol sa iyong kapayapaan, mga mahal. Pero tinanggihan, mga kapatid. Mula nung tanggihan, sabi niya, ito'y pawang nangatatago na sa iyong mga mata. Nakatingin sila pero hindi nila matanaw. Nakikinig sila pero hindi nila maintindihan, mga minamahal. Yun ang ibig sabihin nun. Amen po. Kasi, mga minamahal, dumalaw ang Word of God sa kanila, mga kapatid ko. Hindi nila pinahalagahan yon. Ganon si Marta. Amen? Praise the Lord, mga minamahal. Hallelujah. Sabi niya sa 43, sapagkat darating sa iyo mga araw na babakuran ka ng kuta ng mga kaaway mo at kukubkubin ka at gigipitin ka sa magkabi-kabila. Mga kapatid, ang tao po na health conscious, mga minamahal, meron silang regular check-up, mga kapatid ko, sa kanilang buong katawan. Lalo na po yung mga nag-oopisina dito, mga minamahal, yung mga nagtatrabaho, mga kapatid. Required po sa kanila, minamahal, na once a year, mga minamahal, once in 6 months, 3 months, mga kapatid ko, magpa-check up sila. Amen? Mga minamahal, kung talaga sila physically fit, mga kapatid, sa trabaho. Ganon din po sa spiritual. Ikaw po at ako, mga mahal, tayo pong lahat kailangan natin ng spiritual check-up. Kailangan nating ma-check up, mga minamahal, sa ating sarili, sa ating spiritual, mga mahal, para malaman kung lukewarm na ba ako or on fire pa rin ako sa mahal na Panginoon. Amen? Kailangan, mga mahal, sine-check natin yon, mga kapatid ko, sa ating pong pamumuhay araw-araw. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, mahal, ang Kristiyano po ay hindi lang siya once na naghahandog ng sarili niya sa Diyos, sa mahal na Panginoon. Dapat every morning, mahal, kada gising niya sa umaga, mga kapatid, hinihintay ng dakilang Diyos na ihandog mo yung sarili mo sa Kanya. Amen ba? Praise the Lord! Mga minamahal ko. Yeah. So mayroon ba tayong espiritu ni Martha, mga minamahal? Si Martha, mga kapatid ko, the Lord needs me. Kailangan ako ng mahal na Panginoon, kailangan ako ng Diyos, kailangan ko ng mahal na Panginoon Diyos. May mahal? Halimbawa, mga kapatid, sa panahon natin, may mahal, sasabihin mo, pag wala ako dito sa church,
Hindi gaganda ang gawain eh. Kasi ang husay ko eh. Ganun ba yon? Kailangan ako ng church? Espiritu po ni Marta yon. Kung yun ang nasa isip natin, mga mahal, Spirit of Marta po yun, mga mahal. You are lukewarm with God. Amen. Kailangan natin yung kay Mary. Amen. Kailangan natin yung kay Mary. Mga mahal, yung kay Mary, mga kapatid ko, Lord, I need you, sabi ni Mary. Amen. Yun ang puso ni Mary, mga mahal. I need the Lord. Kailangan ko po, mahal, Panginoon, ikaw. Amen. Hallelujah. Patuloy tayong makikinig ng Word of God, mga mahal. So lagi nating panabikan yung presence ng mahal na Panginoon. Excited ka palagi, mga mahal, sa pagdalo. Dahil alam mo, mga mahal, kapag ang presence ng dakilang Diyos nasa iyo, mga mahal, araw-araw, ang buhay mo kompleto na. Amen ba? Praise the Lord, mga mahal. Purihin ang ating dakilang Diyos. Lukewarm, not hot, not cold, mga mahal. Lukewarm, mga kapatid. Ang dakilang Diyos, mga minamahal, ay sabi ko sa inyo, ayaw niya ng lukewarm. Ayaw niya, mga minamahal, ng maligamgam, mga kapatid ko, na paglilingkod. Sabi ng dakilang Diyos, mga minamahal, dito po sa Laodicean Church, mga kapatid. Ang sabi niya, sa anghel ng iglesia, ay isulat mo ang mga bagay na ito sinasabi ng siya nawa, ng saksing tapat at totoo na pasimula at paglalang ng Diyos. Nalalaman kong yung mga gawa, ikaw ay hindi malamig o mainit man. Ibig ko sanang ikaw ay malamig o mainit. Kaya sapagkat ikaw ay malahininga at hindi mainit o malamig man, isusuka kita sa aking bibig. Sapagkat sinasabi mo, ako yung mayaman at nagkamit ng kayamanan at hindi ako nangangailangan ng anuman at hindi mo nalalamang ikaw ay aba at maralita at dukha at hubad, bulag, mga minamahal. Yung Laodicean Church, mga kapatid ko, ang hanap buhay po kasi nila ron, mga minamahal ko, yung mga tela. Sila po ay garment industry, mga minamahal, ang kanilang kabuhayan doon, mga kapatid. At sa tingin nila, mga minamahal, ang gaganda ng kanilang mga damit, mga kapatid, sa tingin nila sila'y kumpleto na, sila'y maayos, mga minamahal. Pero, mga kapatid, sinumbatan sila ng dakilang Diyos, mga minamahal ko. Ang sumbat ng dakilang Diyos sa kanila, mga mahal, sabi ng mahal ang Panginoon, bagamat magaganda ang inyong mga damit, pero hubad kayo sa aking mga mata, sabi ng dakilang Diyos. Magaganda kayo sa panlabas na kaanyuan, pero sa spiritual ay mga hubad kayo sa aking harapan. Nagagandahan yung kanilang mga damit, pero sila'y hubad sa mata ng dakilang Diyos, mga minamahal. Lahat magsabing, praise the Lord, mga kapatid. Hallelujah. Malilinaw daw yung kanilang mga mata, mga minamahal ko, pero sila'y bulag sa kautusan ng ating dakilang Diyos sa kalooban ng mga Panginoon, mga minamahal. Amen. Dapat, mga kapatid ko, yung mga anak ng Diyos ay, mga minamahal, hindi ganon. Mga kapatid, kinakailangan natin bantayan, mga minamahal, yung ating mga spiritual. Amen po. Hindi, mga minamahal, hindi sapat, mga kapatid, pagdalo natin, uuwi tayo, mga minamahal, tapos na. Hindi sapat yun, mga kapatid. May mga tungkulin tayong gagampanan. Humayo, mga minamahal. Magpatotoo. Magbunga. Mga kapatid, magdala ng kaluluwa sa gawain ng mahal na Panginoon. Sapagat kung wala tayong bunga, puputulin tayo ng dakilang Diyos. Amen ba? Kaya ang paglilingkod sa mahal na Panginoon, mga mahal, hindi lamang para umasenso tayo. Hindi lamang para, mga mahal, humingi tayo ng material na bagay sa mahal na Panginoon. Hindi po, mga kapatid. Ang layunin, bakit nandito tayong lahat, mga mahal, ay para ipamalita, mga kapatid ko, ang salita ng ating mahal na Panginoon. Magbunga tayong lahat. Amen po, mga mahal. Praise the Lord, mga kapatid. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon, mga mahal. Hallelujah. Hindi tayo pwede sa gitna. Gusto ng mahal na Panginoon, mga mahal, mainit ka, malamig ka. Mamili tayo sa dalawa. Hindi pwede, mga mahal, yung gitna. Wala pong middle ground, mga mahal. Hindi pwedeng neutral, mga kapatid. Amen. Kaya, mga minamahal, piliin natin yung tayo maging mainit, magpakainit sa ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Itong tanong, mga minamahal, kapag naglilingkod ka sa mahal na Panginoon, tanongin natin, mga kapatid, dapat mayroon kang goal. Mga minamahal, bago tayo umawit sa dakilang Diyos. Dapat mayroon tayong goal. Para makita, mga minamahal, na tayo po hindi lukewarm, hindi po maligamgam, mga minamahal, dapat mayroon tayong target, mayroon tayong goal sa paglilingkod sa Diyos, sa mahal na Panginoon. Unang tanong,
bakit ako naglilingkod sa Diyos? Pangalawang tanong, hanggang saan hahantong ang relasyon ko sa mahal na Panginoon? Hanggat meron bang magandang buhay? Hanggat maganda ba ang trabaho? Mga minamahal, hanggat maganda ang negosyo, mainit ka sa mahal na Panginoon? Pero paano kung wala ang nagnegosyo? Paano kung wala ng trabaho, mga minamahal? Mainit ka pa rin ba sa mahal na Panginoon? Amen? Mga minamahal, hindi nagtatapos ang paglilingkod natin sa dakilang Diyos sa mga pagsubok sa buhay. Amen? Mga minamahal, ang gusto ng dakilang Diyos sa paglilingkod, mga minamahal, tuloy-tuloy. Ang magtitiis hanggang sa wakas, siya lang ang maliligtas. Amen? Pangatlong tanong, mga minamahal, anong plano ko? Bakit ako naglilingkod sa dakilang Diyos? Ano ba ang plano ko? Ano ba sa dulo nito ng aking paglilingkod? Ano ba yung target ko? Bakit ako dumadalo? Bakit ba ako nagpupuri? Bakit ba ako nagbibigay? Bakit ba ako sumasamba? Bakit ba ako nagpapakabanal? Ano ang dulo nito, Panginoon mahal? Yun ang tanong, mga kapatid. Hallelujah. Amen. Kung naglilingkod tayo sa dakilang Diyos, Panginoon mahal, nang wala tayong goal sa buhay, mga kapatid, mahirap yan, Panginoon mahal. Nagsasayang tayo ng panahon. Amen. Ang mga Kristiyanong walang goal, mga Kristiyanong walang target sa kanilang paglilingkod sa dakilang Diyos, ang resulta niyan, lukewarmness. Kaya may mga Kristiyanong makikita ka sa unang napakainit nila sa mahal na Panginoon, pero bandang huli, mga mahal, nanghihinawa na. Bandang huli, mga kapatid ko, naglalaylo na, mga kapatid ko. Di ba? Amen po? Kasi wala tayong target eh. Mga mahal. Yung estudyante, tingnan nyo. Mga mahal, walang pang-aral ang magulang. Ang gagawin, mga kapatid, para makapag-aral, makatapos, self-supporting. Working student, mga mahal. Pinapatay yung sarili sa trabaho, mga mahal. Sa gabi, nag-aaral. Sa umaga, nagtatrabaho, mga kapatid. Pinag-aaral niya yung sarili niya. Bakit? May target siya eh. May goal siya. At alam niya, mga minamahal, kapag siya'y nanatiling ganun, mga kapatid ko, very eager siya, mga mahal. Makakamtan niya yung tagumpay eh. Yung kanyang minimithi sa dulo, mga kapatid, makakamtan niya yun. Amen ba? Mga mahal, nasa mind niya, mga kapatid ko, magtatapos ako. Nasa mind niya, mga kapatid ko, tatapusin ko yung pag-aaral ko kahit anong mangyari. Gusto kong iahon yung pamilya namin sa kahirapan, mga mahal. Ako ang pag-asa ng aming pamilya. Amen ba? Magsisikap siya ngayon, mga kapatid. Ganon, mga mahal, ang gusto ng dakilang Diyos. Nakikinig po? Lahat ng inaantok, magsabing, Amen? Ganon ang Kristiyano. Ang Kristiyano, mga mahal, pag naglingkod sa mahal na Panginoon, mga kapatid, dakilang Diyos, mahal na Panginoon, nakilala kita, salamat. Pinupuri kita, paglilingkuran kita, mahal na Panginoon, hanggang sa iyong kaharian. Mahal na Panginoon, hanggang dulo, hanggang sa buhay na walang hanggan, ako'y sa iyo, mahal na Panginoon. Amen! Praise the Lord, mga mahal. Kaya yung Kristiyanong ganun, mga kapatid ko, hindi mo makitaan yan, mga mahal, ng panlulupaypay. Tingnan niyo ang ating beloved parents in the Lord. Ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeda. Mga mahal, inihain ang buhay sa Abu Sayyaf, mga kapatid. Mga mahal, mas minahal ang church kaysa sa pamilya. Habang tumatagal sa paglilingkod, mga mahal, ating beloved parents in the Lord, wala kang maririnig sa kanilang labi, mga mahal, ng problema. Wala kang maririnig, mga mahal, na dumaing, mga kapatid, sa pulpito. Wala. Di ba? Praise the Lord. Lagi maririnig mo, mga mahal, puro pag-asa, mga kapatid. Langit, buhay na walang hanggan, mga mahal. Magpakainit, mga mahal. Malapit na ang mahal ng Panginoon. Anytime now, mga mahal. Darating ang mahal ng Panginoon. Kapag naglingkod, pagpapalain ka ng mahal ng Panginoon, mga mahal. You can cast out devil in the name of Jesus. Di ba ganyan ang naririnig natin? Amen po ba? Mga mahal, wala tayong maririnig sa kanila ng negative, mga kapatid. Bakit? May target. May goal. Amen po. Mga mahal,
Ito, hawakan natin ito, itong goal na to. Kasi kapag wala kang goal sa paglilingkod sa Diyos, maging lukewarm ka sa dulo. Amen? Praise the Lord, mga mahal. Walang direksyon yung ating paglilingkod, mga mahal. Pagdating sa dulo, mga kapatid, nako, doon ka na lang sa likod, kukuya-kuya-kuy ka na lang, mga mahal. Nagkapuspusan na, mga kapatid ko. Nag-move ng Holy Spirit, nagkukuya-kuya-kuy ka pa rin, mga mahal. Wala na. Matabang na ang langit. Wala na, mga mahal. Dati, mga kapatid ko, nung baguhan ka pa, makita mong may napuspos, mga mahal. Iniyuyuko mo na yung ulo mo, mga kapatid ko. Bilang paggalang. Kasi nandyan na yung mahal na Panginoon. Kumikilos ng presence ng mahal na Panginoon sa kalagitnaan. Pero kapag lukewarm ka na, mga mahal, wala na. Dikwatro ka na lang, mga mahal, wala na. Bakit? Walang goal. Walang target. Amen? Praise the Lord. Kaya mga mahal, nung pag nakilala natin ang dakilang Diyos, mga kapatid, alam niyo, mga mahal, nung nagsimula po yung balingkod, mga mahal, habag at biyaya ng dakilang Diyos, sa prayer natin, beloved, honorable pastor, mga mahal, wala pang gawain sa buong Pampanga, mga kapatid. Nauna po ako. Mga mahal. At nung makita ko, mga mahal, sa ating gawain, mga kapatid ko, ang katotohanan, galing ako sa ibang fellowship, Trinitarian in Person Fellowship. Mga mahal. World Missionary Church, mga kapatid. Nakita ko yung kanilang paglilingkod doon, mga mahal, pagkatapos ng practice ng choir, kanya-kanyang partner na sila. Mga mahal, pagkatapos ng gawain, kanya-kanyang partner na sila, mga mahal, yung choir director at saka yung mga choir, mga mahal, kanya-kanya na. Sabi ko, hindi ito totoo. Mga mahal, carnal ito. Nag-pray mga mahal. Isang araw, isang kapatiran natin, mga mahal, nasa piling ng mahal Panginoon ngayon, ginamit ng mahal Panginoon, mga mahal. Gusto mo ng totoong kapayapaan, sumama ka sa akin sa Jesus Miracle Crusade. That was 1983, mga mahal. Hallelujah. Nung makita ko, mga kapatid ko, pag uwi ko sa bahay, mga mahal, alas 3 ng madaling araw yata na. Alas 3 ng madaling araw, mga mahal. Pagpasok ko sa bahay, kinalampag ko yung bahay namin. Mga mahal, talagang kinalampag ko, mga mahal, yung gising kayo. Nakita tayo, gising kayo. Balik ko siyang nanay ko, mga mahal. Bakit? May sunog. Wala po, nay. Umiiyak ako, mga mahal. Nay, nasumpong ako ng katotohanan. Nasumpong ako ng mahal Panginoon mag-ahon sa ating kahirapan. Grabe iyak ko, mga mahal. Sabi ng nanay ko, grabe ka naman, anak, ang sarap ng tulog ko. Nung ako'y Katoliko, dinala mo ako sa Trinitarian in person. Sumama ako. Nandun na ako sa Trinitarian. Ngayon, iba na naman itong dala mo. Dinala mo naman ako sa oneness. Baka may halfness pa susunod. Ganun pang nanay ko. Nay, sabi ko, umiyak ako, last na to, Nay. Ito na ang katotohanan. Maglingkod tayo sa mahal na Panginoon. Sumama kayo sa akin. Nay, sumama kayo sa akin. Oy, mahal. Hallelujah. Mula noon, mga kapatid, kasama sa prayer ko, sabi ko, mahal na Panginoon, ano man ang mangyari, ako'y magpatuloy sa iyo. Iwanan man ako ng loved ones ko. Iwanan man ako ng mga kapatid ko. Magpapatuloy ako sa iyo. Alang-alang sa kaligtasan ng aking mga loved ones, kaligtasan ng aking pamilya, kaligtasan ng aking mga kamag-anak sa dako ng Pampanga. Mahal na Panginoon, magpapatuloy ako sa iyo. Panghawakan mo ako. Ngayon, mahal. Kaya nagsimula ako manalangin, ngayon, mahal, sa Pampanga. 1984, mga kapatid. Pinag-pray ko ang Pampanga. Narinig ko sa ating beloved honorable pastor, beloved assistant pastor, mahal. Kapag hindi mo pinanalangin yung bayang sinilangan mo, sisingilin ng Diyos ang dugo nila sa iyong kamay. Ngayon, mahal, singilin ng Diyos ang dugo ng iyong mga kababayan sa iyong kamay. Doon ako natakot. Ngayon, mahal, takot ako. Kaya mula noong 1984, ngayon, mahal, lagi yun, mga kapatid, Lord, maglagay ka ng gawain sa Pampanga, mahal Panginoon. Maglagay ka ng gawain sa Pampanga. Ngayon, mahal, purihin, mahal Panginoon. Ngayon, meron na. Ngayon, mahal. Praise the Lord. Purihin ang ating mahal Panginoon, ngayon, mahal. Lahat magsabing praise the Lord, mga kapatid. Kaya dapat may target tayo sa paglilingkod, ngayon, mahal. Amen? Para maiwasan natin yung lukewarm, ngayon, mahal. Purihin ang mahal Panginoon. Let's go the hot way, not in the middle, ngayon, mahal. Dapat, mga kapatid ko, kung nais mo ng hot way, ngayon, mahal, yung mainit na paglilingkod, committed ka dapat.
Dapat committed ka. Amen. Praise the Lord, mga mahal. Huwag kang maglingkod sa Diyos, kabang ang target mo, material lang. Huwag nang mahal. Sayang. Huwag kang maglingkod sa dakilang Diyos, mga mahal. Kung popularity lang, huwag. Sayang ang panahon mo, mga mahal. Sayang. Amen. Yung mga naglilingkod dito, mga mahal, langit ang target niyan, mga kaminamahal. Hanggang doon, sa buhay na wala hanggan. Hanggang sa paglagot ng huling hiningang, mga mahal, langit pa rin ang target niyan. Amen. Kahit may pagsubok, may pagpapala, may pagsubok, may kahirapan, may mahal, langit pa rin ang target niyan. Amen ba? Palapakan natin ang dakilang Diyos. Tumayo tayo lahat, may mahal. Awitan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Unang pag-ibig, may mahal, ating awitin. Hinahanap-hanap ko dating kagalangan, ang tamis ng pag-ibig ko sa'yo noon. Nasasabik ako muli, sa puso ko'y maranasan. Ligayang dulot mo, Jesus, na walang kapantay. Sa aking pag-iisa, naiisip ko tuwina, bakit ko nagawa ang magbago pa? Di ba't sabi ko sa iyo noon, ikaw lang sa habang panahon, mamahalin, sasambahin at paglilingkuran. Tayong lahat, mga mahal. Unang pag-ibig ko sa Diyos ay di ko ipagpapalit. Ang manigas na paglilingkod, di ko rin ipagkakain. Iyo ang puso ko, ngayon sa'yo'y nagbabalik. Magmula ngayon hanggang doon sa langit, na lumalayo, lumalamig ang pagsuyo. Ang pag-ibig mo, Jesus, hindi mo bibigo. Sa sandaling kailangan kita, litong-lito at nag-iisa, naaaling ang puso ko dahil kasama ka. Unang pag-ibig ko sa Diyos ay di ko'y magpapalit. Ang manigas na paglilingkod, di ko rin ipagkakain. Iyo ang puso ko, ngayon sa'yo'y nagbabalik. Magmula ngayon hanggang doon sa langit. Unang pag-ibig ko sa Diyos ay di ko'y magpapalit. Ang manigas na paglilingkod, di ko rin ipagkakain. Iyo ang puso ko, ngayon sa'yo'y nagbabalik. Magmula ngayon hanggang doon sa langit. Hinahanap ko dating kagalakan. Kausapin natin ang dakilang Diyos. Sa awiting ito, may mahal. Sasabing ako muli, sa puso ko'y maranasan.
ligayang dulot mo, Jesus, na walang kapatid. Sa aking pag-iisa, naiisip ko tuwina, bakit ko nagawa ang magbago pa? Di ba't sabi ko sa'yo noon, ikaw lang sa habang panahon, mamahalin, sasambahin at paglilingkuran. Unang pag-ibig ko sa Diyos ay di ko ipagpapalit. Ang manigas na paglilingkod, di ko rin ipagkakain. Iyo ang puso ko, ngayon sa'yo'y nagbabalik. Magmula ngayon hanggang sa langit. Pag-ibig ko sa Diyos ay di ko ipagpapalit. Ang matigas na paglilingkod, di ko rin ipagkakain. Iyo ang puso ko, ngayon sa'yo'y nagbabalik. Magmula ngayon hanggang doon sa langit. Unang pag-ibig ko sa Diyos ay di ko ipagpapalit. Ang matigas na paglilingkod, di ko rin ipagkakain. Iyo ang puso ko, ngayon sa'yo'y nagbabalik. Magmula ngayon hanggang doon sa langit. Yes, purihin ka, mahal na Panginoon. Hallelujah. Ngayon, mahal, manatili tayo. Sabi ni Pablo, sinong nanghina na hindi ako nanghina? Lahat tayo may pagkukulang. Nagkukulang. Minsan nadadapa. Minsan nagkakasala. Pero alam niyo ba, mga minamahal, na nakatingin ang dakilang Diyos sa ating mga puso palagi? Ang tinitingnan ng mahal ng Panginoon, yung desire ng puso mo. Nadapa ka, mga mahal, pero gustong-gusto mo siyang paglingkuran. So bumangon ka lang. Magpatuloy ka lang. Mga mahal, wala pa tayo sa finish line. Kung ang target mo sa paglilingkod sa Diyos, finish line. Buhay na walang hanggan, mga mahal. Kahit ilang beses kang madapa, bumangon ka ng bumangon. Mga mahal. Bumangon ka ng bumangon, ng bumangon, ng bumangon, mga mahal. Wala pa tayo sa finish line. Hallelujah. Hindi pa tapos ang Diyos sa atin. Hindi pa tapos, mga mahal, ang mahal ng Panginoon sa atin. Maganda ang plano ng dakilang Diyos sa atin. Mga mahal. Hallelujah. Hallelujah. Tingnan mo yung pangako ng mahal ng Panginoon. Tingnan mo, mga mahal, yung gagawin ng Diyos sa iyo. Huwag yung ginawa ng kaaway sa iyo. Mga mahal. Tingnan mo yung gagawin ng Diyos sa iyo, mga mahal. Hallelujah. Kaya habang inaawit natin, mga mahal, ang awiting ito, mga kapatid. Mga mahal, itaas mo ang kamay mo. Tutulo ang luha mo. Salamat o Diyos. Ikaw ang Diyos, mahal ng Panginoon, na nakatingin sa aking desire. Ikaw ang Diyos na nakatingin, mga mahal, kung may goal ako sa paglilingkod. Ang goal ko, mahal ng Panginoon, na makapiling ka sa buhay na walang hanggan. Kaya kahit hindi ka na pinapansin sa iglesia, kahit hindi ka na pinapansin sa iglesia, maglingkod ka pa rin. Kahit pinipigilan kang dumalo ka pa rin. Kahit nasusulok ka na lang ng iglesia, dumalo ka pa rin, sampahin mo pa rin siya. Totoong langit dito, may mahal, totoong langit. May buhay na walang hanggan, may malaghintay sa atin. Kaya awitin, may mahal, muli ang awiting ito.
pag-ibig ko sa Diyos ay di ko ipagpapalit. Ang matigas na pagliling ko, di ko rin ipagkakalit. Iyo ang puso ko, ngayon sa'yo'y nagpapalik. Mula ngayon hanggang doon sa langit. Una pag-ibig ko sa Diyos ay di ko'y magpapalit. Ang matigas na pagliling ko, di ko rin magkakalit. Iyo ang puso ko, ngayon sa'yo'y nagpapalik. Pagmula ngayon hanggang doon sa langit. Ang pag-ibig ko sa Diyos ay di ko'y magpapalik. Ang matigas na pagliling ko, di ko rin magkakalit. Iyo ang puso ko, ngayon sa'yo'y nagpapalik. Pagmula ngayon hanggang doon sa langit. Una pag-ibig ko sa Diyos ay di ko rin magpapalik. Ang matigas na pagliling ko, di ko rin ipagkakalit. Iyo puso ko, ngayon sa'yo'y nagpapalik. Pagmula ngayon hanggang doon sa langit. Una pag-ibig ko sa Diyos ay di ko ipagpapalik. Ang matigas na pagliling ko, di ko rin ipagkakalit. Iyo puso ko, ngayon sa'yo'y nagpapalik. Pagmula ngayon hanggang doon sa langit. Pagmula ngayon hanggang doon sa langit. Pagmula ngayon hanggang doon sa langit. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Yan po ang ating dalangin. Hallelujah. Na tayo po'y maglilingkod magmula ngayon. Hallelujah. Hanggang dun sa langit. Ayan ang ating goal. Hallelujah. Na ating makapiling ang ating pinakamahal pa sa Kristo. We need the Lord. Hallelujah. Kailangan po natin ang ating pinamahal Panginoong Hesus. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Kaya sa ating panalangin, ipanalangin po natin. Hallelujah. Na tayo po'y panghawakan ng ating dakilang Diyos. Ibalik po ang ating unang pag-ibig sa ating pinakamahal Panginoon. Bigyan po tayong puso't pag-iisip na ating mahalin ng ating dakilang Diyos. Totoong mahalin ang buong puso, buong pag-iisip, buong lakas, at buong kaluluha, at pagsunod din po, hallelujah. At mahalin natin kapwa-tao tulad ng pagmamahal sa ating sarili. Praise the Lord. Tayo po'y manalangin, hingi pa natin, hallelujah, ang pag-ibig, hallelujah, hallelujah. Kailangan natin ng ating dakilang Diyos. We need the Lord. Kailangan natin ng ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Paparakin at mapagpala naming Ama, Diyos na mahabagin na aming pinakamahal Panginoong Jesucristo. Dakilang Diyos, maraming salamat, mahal Panginoon, sa mga salita na patuloy niyo po pinangunawa sa bawat isa amin. Patuloy niyo po, hallelujah, pinapaalaala sa bawat isa amin, mahal Panginoon. Maraming salamat, dakilang Diyos, hallelujah, sa tunay na banghilyo ng kaligtasan. Upo, mahal Panginoon, ang bawat isa amin ay magsasabi, kailangan ka namin, dakilang Diyos, kailangan ka namin, mahal Panginoon. Pangawakan niyo po kami, mahal na Panginoon. Ibalik niyo po yun ang pag-ibig sa aming paglilingkod sa iyo. Patuloy niyo po kami, bigyang puso't kasipahan namin po kayong mahaling totoong mahal na Panginoon. Hallelujah. Tulungan niyo ang bawat isa amin maging karapat-dapat at handa sa iyong pagbabalik na kailan Diyos. Tulungan niyo po kami, mahal na Panginoon, manatili sa banal na kalooban. Ito po ay mong samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Lahat magsabing Amen.
Hallelujah, praise the Lord. Ating sawatayin ang lahat ng uri ng gawa ng kaaway, mga deceiving spirit, panlilinlang, hallelujah, panggugulo ng kaaway ng ating pinakamahal Pinoon, hallelujah. Ayaw po natin ang karakter, hallelujah, ng gawa ng kaaway ng ating pinakamahal Pinoon. We need the Lord. Kailangan natin ang ating pinakamahal Kristo. Upo, mahal Pinoon, sa panalangin po namin, Pastor Lisa Dalmida, aming gagamitin na yung dakilang pangalan, O God, upang sawatayin ang lahat ng uri ng gawa ng kaaway, sa yung dakilang pangalan, mahal Pinoon, in the mighty name of Jesus, aming pinapalayas lahat ng uri ng gawa ng kaaway, di mo yung mga panglilinlang, hallelujah, gawa ng kaaway, demons cast out in Jesus' name, demons of carnality, pride of life, vainglory, panglupay-pay, panlalamig, demons cast out in Jesus' name, worldly desire, cast out in Jesus' name, lahat ng uri karamdaman, sakit sa puso, high blood, diabetes, lahat ng uri karamdaman, cast out in Jesus' name, cast out in Jesus' name, problema, kahirapan, panglupay-pay, cast out in Jesus' name, lahat ng uri na gawa ng kaaway, demons cast out from us, in the mighty name of Jesus, sa pangalan ni Jesus, amen and amen. Praise the Lord, praise the Lord. And we declare victory, hallelujah, sa mga parangpalan ng ating pinamahal sa Kristo. Amen and amen. Praise the Lord. Patuloy po natin, papurihan ng ating pinakamahal Pinoon sa pamitan ng ating pagsigaw. Hallelujah, praise the Lord. May kasamang lukso po. Sabay-sabay po tayo. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Amen. Ating palapakan ng ating pinakamahal Pinoon. Maraming salamat sa ating dakilang Diyos. God bless you po. Ating preacher, Brother Dinul.